Tumitindi na ang mga insidente na may kaugnay sa paputok ngayong holiday season. Ayon sa Department of Health, karaniwang biktima dito ay mga kabataang lalaki. Kamakailan ay nasawi ang 12 taong gulang na batang lalaki dahil sa paputok, habang ang kaibigan naman ito ay kasalukuyang nasa ospital at ginagamot. Bagamat panawagan ng marami na tuluyan ng iban ang firecrackers, ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, duda siya na susundin ito ng publiko. When do we do a total ban? Kasi kung ganyan lang, i-ban ko rin ng sigarilyo. Di ba? So, there are socio-cultural sensitivities. It has been part of our tradition to the fact na yan ang talagang wini-welcome. And even if we do create a law, susunod pa yung mga tao. So, it's very important we try with behavior change. And then eventually, lalakas din yung clamor for that. Giit ng kalihim na posibleng mas maging epektibo kung behavior change ang unti-unting ayusin dahil kahit aniya iba ng paputok, mayroon pa rin gagawa ng illegal nito. I think it's better talaga mapag-usapan, we put up in the level of consciousness and then behavior. Malaking bagay na ang mga magulang tuturo sa bata, huwag paglaruan ng paputok, hindi laruan ang paputok. Samantala, sinabi rin ng kalihim na gaya ng firearms na hindi lahat ay maaaring humawak, dapat din aniya na lisensyahan na ang lahat ng hahawak ng fireworks para protektahan na rin ang mga kabataan. Children should not handle fireworks. In fact, in other countries, only professional licensed people can handle the fireworks. Sa Pilipinas lang naman nag-umpisa yan na kahit na sinong Tom, Dick, and Harry pwede magpaputok. Ang nilegalize natin yung paputok. Sa ibang bansa, pag humahawak ka ng gunpowder or explosive, kailangan lilisensya ka. Parang sa firearm, di ba? Maituturing din aniyang child abuse kung mismo ang mga nakatatanda pa ang nagbibigay daan para makahawak ng explosive materials gaya ng paputok ang mga bata. Tapos na-injure yung bata, baka dapat mag-fall to sa child abuse. And I don't know if we need to pass a different law on this. And I will support any legislator that will pass in legislation. Kasi sawa na ako na every year naman, bata lagi ang nabibiktima eh. So we should protect our children. Samantala sa Metro Manila, may mga LGU na may iwas paputok ordinance, kabilang na ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Pasig, Taguig, Manila, Mandaluyong, San Juan at Pasay. Samantala, total ban naman sa paputok ang ipinatutupad sa Navotas, Pateros, Marikina, Quezon City, Makati, Mandaluyong, Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas at Pasay. May itinalaga naman na designated fireworks display zone sa Malabon, Marikina, Quezon City, Manila, Makati, Mandaluyong, San Juan, Muntinlupa, Las Piñas at Pasay. Kaya naman paulit-ulit na paalala ng ahensya na makibahagi sa pag-iwas sa paputok hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng pamilya at komunidad. At pasimulan ng taon na ligtas at malusog at walang disgrasya. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.